Si Noah ay ipinanganak bilang ika-13 anak sa pamilya ng hari, isa sa 13 prinsipe ng imperyo na ipinanganak mula sa baywang ng hari. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita ang isang mabait na babae na nakatingin sa kanya. Nagtataka siya kung ang taong ito ay ang kanyang ina o isa lamang katulong. Pero bago pa niya malaman iyon, lumapit sa kanya ang mukha ng isang matandang lalaking may balbas na kalaunan ay naging kanyang ama, at ang hari ay lumapit sa kanya upang suriin siya mula ulo hanggang paa. Binanggit ng hari na tila nagmana si Noe sa kanya at sa kanyang ina, na agad namang umiwas, sinasabing ang mga mata at kilay nito ay katulad ng sa hari. Napansin ni Noah na nakikita niya ang sarili niyang stats, pero wala pa ring maintindihan para sa kanya. Biglang lumapit ang isa sa mga salamangkero ng palasyo at maingat siyang binuhat sa kanyang mga bisig bago ipinahayag sa hari na si Noah ay may kakayahang gumamit ng mahika ng tubig. Masayang tumatawa ang hari sa sinabi, sinasabing kapag nagbinata na si Noe, bibigyan siya ng mga lupain ng mga timugang kaharian kung saan nakatira ang karamihan sa mga angkan ng mga salamangkero ng tubig upang makapaghari siya sa kanila ng makatarungan. Sa puntong iyon, hiniling ng hari sa court mage na tingnan ang mga estatistika ni Noah, ngunit nang lumabas ang mga ito, natahimik ang buong korte, at kahit ang hari ay nahirapang maniwala sa kanyang sariling mga mata. Isa sa mga tao sa korte ang sumigaw na ito ay isang himala habang ang iba ay sumasabay sa pagbigkas na nagpalito kay Noah na pagkatapos ay sinuri ang sarili niyang estatistika at napagtanto na siya ay may estatistika ng isang SS na ranggo na hindi pa naririnig, lalo na kung nakamit ito sa pagsilang. 6 na taon ang lumipas mula ng araw na iyon at si Noah ay lumaki na bilang isang malusog na batang lalaki. Unti-unti niyang nalaman ang tungkol sa kaharian ng Mears na pinamumunuan ng kanyang ama, kung saan naging tahimik ang mga bagay sa loob ng ilang dekada, ngayon na namumuhay ng mapayapa ang mga tao nang walang anumang digmaan. Mahal ng buong publiko ang hari, gayon din ang kanyang mga anak na sinasamba ng mga lokal at ng mga marangal na pamilya ng bansa. Ngunit hindi naman talaga interesado si Noah sa mga intriga sa politika ng kaharian, dahil may natuklasan siya sa nakalipas na 6 na taon tungkol sa kanyang sarili. Lumabas na may espesyal siyang talento na walang ibang nakakaalam. Maaari siyang makinabang sa XP ng kanyang mga nasasakupan, na nangangahulugang habang mas maraming katulong siya, mas lalakas siya. Nangangahulugan din ito na hindi tulad ng ibang tao na may limitasyon sa kanilang antas, si Noah ay maaaring umakyat sa ranggo ng walang hanggan at maging pinakamalakas na salamangkero sa planeta. Tila lubos na tapat sa kanya ang kanyang mga katulong dahil pinag-uusapan nila kung paanong kahit sa edad na 6, mas kumikilos si Noah na parang matanda kaysa bata. Hindi nagtagal ay pumunta siya sa silid kainan para mag-almusal at naisip niya kung paanong limitado pa ang kanyang kakayahan at kasanayan sa puntong ito dahil sa kanyang murang edad, ngunit kung patuloy siyang magsanay, dapat ay patuloy siyang lumaki ng mabilis at malampasan din ang kanyang mga nakatatandang kapatid. Naputol ang kanyang mga iniisip ng isang magandang dalaga na nagngangalang Evelyn, na nagsabi sa kanya na parehong dumating upang bisitahin siya ang koronang prinsipe ng kaharian at ang ika-4 na prinsipe. Nagpasya si Noah na mabilisang tapusin ang kanyang agahan, dahil kahit na mga kapatid niya ang mga ito, hindi niya dapat pinaghintay ang korona ng prinsipe at ang buong kaharian. Hindi nagtagal ay pumasok siya sa silid bisita at lumuhad habang binabati ang kanyang nakatatandang mga kapatid, ang tagapagmana sa trono na si Albert at ang ika-4 na prinsipe na si Henry. Tiningnan ni Albert si Noah nang may malamig na mata, tinanong kung saan siya nagpunta, habang mas mainit naman siyang sinalubong ni Henry, sinasabing tila lumalaking magalang na binata si Noah. Sinabi ni Albert na magiging magaling na counselor si Noah balang araw at sinabi sa kanya na may regalo siya para kay Noah. Pumapalakpak siya at agad na pumasok sa silid ang isang takot na alipin na may dalang maliit na kabaong na naglalabas ng nakamamatay na aura. Nalilito si Noah sa kakaibang regalo, ngunit inutusan ni Albert ang katulong na buksan ang kabaong na napilitan siyang gawin ng may pag-aalinlangan. Sa sandaling buksan niya ang kabaong, isang aura ng mga patay at naghihingalong lalaki ang sumabog sa silid na malinaw na nararamdaman ni Noah habang nakatitig sa espada sa loob ng kabaong, nagtataka kung ano ang naramdaman niya. Bago pa man siya makabawi sa kanyang sarili, sinabi ni Albert sa kanya na kunin ito at tingnan kung ano ang pakiramdam. Napagtanto ni Noah na hindi niya talaga gustong hawakan ang talam, ngunit dahil regalo ito mula sa prinsipe,
hindi niya talaga matatanggihan at napilitan siyang kunin ito. Marahan niyang hinawakan ang espada at binuhat kahit na masyado itong malaki para sa kanyang maliit na katawan sa ngayon. Umiti si Albert at sinabi kay Noah na alam niyang kaya ni Noah, at sa wakas ay ipinaliwanag na ang talon na ito ay isang espesyal na espada na dinisenyo para gamitin ng mga water mage at kilala bilang Leviathan. Ibinunyag din niya na bago siya, mahigit 120 katao na ang sumubok humawak nito, ngunit walang nakaligtas upang ikwento ang kanilang karanasan. Natakot siya at muntik nang mahulog ang kinang na talon, pero sinabi ni Henry na huwag siyang mag-alala dahil napakalakas ng sumpa ng espada na ito na mamamatay siya sa sandaling hawakan niya ito, kung hindi siya tatanggapin ng espada. Sa paggawa nito, parehong tumayo sina Albert at Henry para umalis, habang yumuko si Noah, iniisip sa sarili kung paano siya sinubak ng kasuklam-suklam na koro ng prinsipe na sa kasamaang palad ay kanyang sariling nakatatandang kapatid, sa pamamagitan ng napakadelikadong gawain na walang anumang dahilan. Pero alam niya na kung sasabihin niya ito ng malakas, nangangahulugan ito ng kanyang ulo sa isang tinak. Mamaya ng gabing iyon, habang naghahanda si Noah para matulog, napansin niya na tila napaka-tense ng isa sa kanyang mga katulong, kaya tinanong niya ito kung okay lang ba siya. Si Zoe, ang katulong, ay nag-atubiling sa una, ngunit nang pilitin ni Noah ang katotohanan, agad siyang lumuhad, sinasabing gusto niyang magbakasyon dahil may baha sa kanyang nayon at natangay ang lahat. Nagugutom ang kanyang pamilya at balak niyang ibenta ang kanyang katawan sa Red Light District sa pag-asang makalakam ng sapat na pera para matulungan ang kanyang pamilya. Sinabi ni Noah sa kanya na tumigil sa pagsasalita, sinasabing si Zoe ay kanyang personal na katulong at hindi niya ito maaaring palayain ng matagal. Sinabi niya sa kanya na dalhin ang kanyang ina sa hasyenda at bibigyan niya ito ng trabaho bilang tagasara ng likurang gate at babayaran siya ng $5,000 kada buwan. Nalilito si Zoe dito at sinasabing hindi pa siya nakarinig ng anumang posisyon na ganito at kahit pa ganoon, tila napakataas ng sweldo. Sinabi ni Noah sa kanya na huwag mag-alala tungkol doon at sinabi rin sa kanya na may bakanting bahay sa kanlurang labas ng kabisera, na maaari niyang tirahan kasama ang kanyang ina. Hindi makapaniwala si Zoe sa kanyang narinig at nagsimulang tumulo ang luha nang lumabas si Dylan, ang house butler, at tinanong si Noah kung may gusto siyang ipabili. Tinatanong siya ni Noah kung alam niya ang pagbaha sa bayan ni Zoe at sinasabihan siyang bumili ng maraming lupa hanggat maaari sa lugar na iyon. Nalilito si Dylan dahil masamang pamumuhunan iyon, pero sinabi ni Noah sa kanya na kailangan nilang protektahan ang mga nangangailangan doon dahil kung hindi sila makikialam, maraming kontrabida ang mananakop sa lupang iyon at magsisimulang manirahan ng walang pahintulot. Nagulat si Dylan dito at tinanong ni Noah kung anong problema, pero sumagot si Dylan na nagulat lang siya kung gaano kahusay pinamamahalaan ni Noah ang sitwasyon na may pagkaunawa ng isang may karanasan na tao gayong hindi pa siya nakaranas ng ganito dati. Iniisip ni Noah kung paano niya nasaksihan ang higit pa sa kanyang makakaya na pagkawasak sa kanyang nakaraang buhay, ngunit malinaw na hindi niya ito maaaring ipaalam kanino man. Sumagot si Dylan na ayon sa kanyang pagtatansya, ang buong lupain ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $70 milyong na ikinagulat ni Zoe. Kahit si Noah alam na napakalaking halaga nito, ang buong grupo niya ng mga tagasunod ay kumikita ng humigit kumulang $80,000 sa isang taon. Siya mismo ay may humigit kumulang 50 milyon sa pondo mula sa buwis at mga regalo mula sa kanyang mga kapatid, ngunit may natitira pa ring $20 milyong. Tumingon siya at tinanong si Dylan tungkol sa lupang mayroon sila sa timog ng kabisera at sinabing kailangan nilang ibenta ang lupang iyon. Nagulat si Dylan at pinayuhan si Noah na huwag gawin iyon dahil ang lupang iyon ay regalo mula sa kanyang ama, ang hari mismo, at ang pagbebenta sa lupang iyon ay magiging hindi may lalarawang bastos sa kanyang sariling pamilyang imperyal. Sinabi ni Noah sa kanya na huwag mag-alala sa lahat ng iyon dahil siya na ang bahala sa kanyang sariling ama mamaya, at sinabi sa kanila na ang mga maharlika ay may tungkuling isakripisyo ang kanilang sarili upang magdala ng kapayapaan at kaligayahan sa kanilang mga nasasakupan. Higit pa rito, alam din niya na ang isang marangal na nagpapanggap na martir ay minamahal ng publiko na maaaring maging kapaki-pakinabang sa madaling panahon. Yumuyuko si Dylan sa kanya at sinasabing siya na ang bahala sa lahat bago umalis upang gawin ang lahat ng kinakailangang paghahanda.
Kinabukasan, naghanda si Noah kasama ang kanyang hukbo ng mga katulong upang ihanda ang lahat para sa inspeksyon ng binahang lugar nang siya ay tawagin ng ika-4 na prinsipe na si Henry. Agad siyang tumakbo papunta sa kanya na may mainit na pagbati, humihingi ng paumanhin dahil hindi siya nakarating ng mas maaga, ngunit sinabi ni Henry na huwag siyang mag-alala at tinanong kung saan talaga pupunta si Noah. Sumagot si Noah na may isang rehiyon na tinatawag na Dasa na lubos na binaha at balak niyang bumili ng lupa doon. Plano rin niyang suriin ang lugar upang masuri ang pinsala. Napansin ni Henry ang espada na ibinigay sa kanya ni Albert at tinanong niya ito kung balak nitong gamitin iyon sa pagbisita niya. Sumagot si Noah na dala niya ito sakaling kailanganin niya, pero hindi pa siya sigurado, dahil wala pa siyang nararamdamang kakaiba tungkol dito mula nang una niyang makita ito. Dinala ni Henry si Noah palayo sa mga mapanghimasok na mata at sinabi sa kanya na medyo nag-alala siya tungkol sa espada at sa biglang pagiging mapagbigay ni Albert, kaya nag-research siya mag-isa at nalaman na tila may sariling isip ang espada at tanging ang taong kinikilala nito bilang tunay na Panginoon ang makokontrol nito. Naalala ni Noah ang pananaw na nakita niya tungkol sa lahat ng naunang taong sumubok na maging bihasa dito at napagtanto na ang espada na ito ay parang asong ulol at kailangan niyang paghirapan ang pagmamay-ari nito bago niya ito tunay na maangkin. Sinabi ni Henry sa kanya na mag-ingat at pinayuhan na huwag gamitin ito maliban kung talagang kailangan, dahil may masamang pakiramdam siya na kukunin ng espada ang kanyang buhay, katulad ng ginawa nito sa daan-daang tao bago siya. Sa babalang iyon, umalis si Noah patungo sa rehiyon ng Dasa at nagulat sa antas ng pagkasira na dulot ng mga baha. Sinabi niya kay Dylan na alamin ang opisina ng gobyerno na malapit at alamin ang mga titulo ng mga lupang ito, pagkatapos ay lumipat siya sa nayon kasama si Zoe upang mas maunawaan ang nangyayari sa lugar. Napansin niya ang mga lalaki sa mga kabong ginawa ng walang kahirap-hirap na nagtitipon-tipon para makuha ang tulong na pagkain mula sa gobyerno, na nagpasaya sa kanya ng kaunti, ngunit ganap na nawala ang saya nang kumagat siya sa masamang lugaw na inihahain sa kanila. Hindi siya makapaniwala kung paanong napakababa ng pamantayan ng gobyerno at balak pa sanang tawagin ng lokal na opisyal ng lugar na ito, nang sa kabutihang palad, pumasok sa lugar ang lokal na opisyal, na nagngangalang Lord Garl, para sa isang inspection. Inaasahan ni Noah na gagawa siya ng aksyon laban sa kakilakilabot na kalidad ng pagkain, ngunit nagulat siya nang tinakpan ng lalaki ang kanyang ilong at tiningnan ang lugaw bago sinabing sapat na ito, na nagpasaya sa mga kusinero na talagang sinasamantala ang sitwasyon. Sinabi sa kanya ng punong tagapagluto na handa na ang kanyang pagkain sa mansyon at agad na nagpasya si Garl na umalis patungo sa handaan na naghihintay sa kanya. Hindi na matiis ni Noah ito at agad siyang humarap upang kausapin ang lalaki. Tinawag niya si Garl na isang korap na maliit na bastardo na may maliit na ari, na tumama sa kanya kung saan siya pinakamasakit, at agad na bumunot ng espada ang lalaking may marupok na ego laban kay Noah. Agad na tinawag ni Noah ang espada ng Leviathan na ibinigay sa kanya ni Albert, umaasang mapapatay siya nito, at agad na lumipad ang espada patungo sa kanya. Sa una ay akala niya susunod lang sa kanya ang espada, ngunit bigla niyang natanto ang tunay na lakas ng espada ng ito ay magsimulang lumaban sa kanya, sinusunog siya ng makapangyarihan at nakakatakot nitong aura. Gayunpaman, tumanggi si Noah na umatras at nagpatuloy siya hanggang sa wakas ay nagtagumpay siyang malampasan ang espada, tuluyang nakontrol ang maalamat na talim. Nang matapos iyon, wala nang pagkakataon si Garl, dahil madaling napigilan ni Noah ang kanyang atake at nagpasya na ang parusa para sa pagdaraya sa mga lokal noong panahon ng sakuna ay walang iba kundi kamatayan. Sa isang mabilis na saksak, pinutol ni Noah ang ulo, na ikinagulat ng lahat sa lugar. Agad silang pinalibutan ng mga gwardya, at malapit na siyang ma-lynch, pero binasag niya ang espada sa lupa, na lumikha ng napakalalim na butas sa lupa, na ikinagulat ng lahat. Ang kaguluhan ay nakatawag ng pansin ng kabalyerong nagngangalang Rowan na bagong hirang bilang tagapamahala ng lugar na ito, at agad niyang nakilala si Noah at lumuhad sa harap niya. Nagulat ang lahat pero sumunod din sila, lumuhad sa harap niya habang sinasabi ni Noah kay Rowan na ang unang kailangan niyang gawin ay tiyakin na lahat dito ay makakakuha ng masarap na pagkain, at agad humingi ng paumanhin si Rowan sa kanyang pagkukulang at sinimulan ang gawain. Pagbalik niya, agad siyang tinawag ng kanyang ama sa kabisera, kung saan inaasahan niyang mapapag-alitan,
ngunit nagulat siya nang purihin siya ng kanyang ama sa paggawa ng mga desisyon noong ginawa niya ito at muling sinuri ang kanyang mga estatistika, na lumaki mula noong huli niyang makita ang mga ito. Nagpasalamat siya kay Noah sa tulong nito, at sinabi sa kanya na kakailanganin niya itong patuloy na tumulong sa paghahari sa kahariang ito. Lumipas ang ilang araw, ngunit nanatili si Noah sa kabisera ng lungsod, dahil ang lungsod na ito ang pinakamahalagang bahagi ng buong kaharian at ang pinakamaunlad na lugar, kung saan dumarating ang napakaraming mahuhusay na tao upang maghanap ng trabaho. Ang plano niya ay makuha ang isa sa mga mahuhusay na taong ito para sa sarili niya upang mapataas ang kanyang sariling estatistika at mabilis na maging isang puwersang dapat i-consider. Ang una niyang kandidata ay isang batang babae na narinig niya na sinasabing napakahusay na mang-aawit na kamakailan ay pinag-uusapan bilang isang napakatalinong bagong talento. Nalaman niya ang teatro kung saan siya magtatanghal at umupo sa tabi ni Zoe, upang makita kung karapat-dapat ba siya sa mga sinasabi o hindi. Hindi nagtagal, isang batang babae na may sombrero na tinatawag na Ollie ang lumabas sa entablado at naghandang magtanghal sa harap ng madla. Hindi nagtagal, nagsimula na siyang kumanta at agad na namangha si Noah sa kanyang boses. Alam niya na hindi siya ang pinakamahusay na teknikal na mang-aawit na narinig niya, pero siya talaga ang mang-aawit na tila talagang mahal ang kanyang sining. Sa palagay niya, sa tamang pagsasanay at gabay, makakamit niya ang kadakilaan at sinimulan niyang isaalang-alang na kunin siya sa kanyang pangangalaga. Bago pa man matapos ang pagtatanghal, isang grupo ng mga basag-ulo ang pumasok sa loob ng teatro at sumigaw kay Ollie na tumahimik. Nakahawak ng hininga ang buong madla. Nagtataka kung ano ang gusto ng mga kontrabida habang si Ollie ay nakatayo doon na takot habang papalapit ang mga tauhan sa entablado. Sinubukan ng isa sa mga manggagawa na makialam, ngunit agad siyang itinulak ng mataba bago tumalon mismo sa entablado. Sinigawan niya ito na magbayad, sinasabing hindi siya makakakuha ng sapat na pera sa pagkakanta sa mga entabladong ito para mabayaran ang utang ng kanyang ama. Nanginginig siya habang sinasabi sa kanya na pakiusap ay palayain siya dahil nagtatrabaho siya para kumita at babayaran sila sa lalong madaling panahon. Pero sinabi ng mataba sa kanya na basura ang paraang ito ng pagkakakita ng pera at kung gusto niyang kumita ng malaking halaga ng mabilis at madali, kailangan niyang magsimula ng social media channel at mag-upload doon ng mga thirst trap o mga selfie pics at baka pati na rin ng kanyang tubig sa paliligo. Sinabi niya sa kanya na siya ay isang iginagalang na dalaga at hindi kailanman gagawa ng mga bagay na tulad nito, ngunit tinakot siya ng matabang lalaki na babaliin ang dalawang binti niya kung hindi siya susunod sa sinasabi nito. Doon nagpasya si Noah na makialam at sinabihan ang matabang lalaki na lumayo agad sa babae. Tumingon ang mataba at sinabihan si Noah na bumalik sa kandanggan ng nanay niya at uminom ng gatas kung hindi ay bubugbugin niya ito. Wala namang pakialam si Noah. Tumalon siya mula sa upuan at nagsimulang maglakad patungo sa entablado, sinasabi sa mataba na ilegal na ipagpalagay sa mga bata ang batas ng kanilang mga magulang sa pamamagitan ng utos ng batas ng imperyo. Bukod pa rito, ilegal din ang pagpilit sa mga tao na ipagbili ang kanilang katawan para makabayad ng anumang uri ng utang. Galit na hinawakan ng matabang lalaki ang kwelyo niya at itinaas sa ere, sinasabing ngayon na ang huling araw ni Noah sa mundo, pero hindi naman niya talaga alam kung sino ang kanyang kausap. Sa isang iglap lang ng kanyang mga daliri, lumilikha si Noah ng nakakatakot na kulay lilang aura na nagpabagsak sa tatlong tauhan sa lupa, habang binunot ni Noah ang kanyang espada at itinutok ito sa matabang lalaki. Napagtanto ng mga basag-ulo na baka sila ang matalo sa puntong ito, kaya agad nilang itiniklap ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti at agad na nagsimulang tumakbo palayo. Lumapit si Zoe sa nasugatang manggagawa at tinulungan siyang tumayo, habang sinabi ni Noah sa kanya na ipadala sila sa kanya kung babalik sila sa lugar na ito para manggulo. Inabot ni Zoe sa kanya ang isang business card at nagulat ang manggagawa nang makitang ang batang nasa harapan nila ay talagang isang prinsipe ng kahariang ito. Hindi naman talaga nagmamalasakit si Noah sa pagdiriwang, at lumingon kay Ollie at tinanong kung magkano ang buwan ng gastos nito. Pinag-isipan niya ito sandali, isinasaalang-alang ang katotohanang kailangan din niyang harapin ang pagtrato ng kanyang ina, at sumagot na ang kanyang buwan ng gastusin ay dapat nasa $600. Sinabi ni Noah sa kanya na babayaran niya siya ng $500 bawat buwan para makapagtrabaho siya sa pagkanta niya at gumaling.
Nagulat siya sa narinig niya at hindi talaga makapaniwala sa sariling pandinig, habang sinasabi ni Noah sa kanya na tataas din ang kanyang sweldo habang gumagaling siya. Sa sinabing iyon, sinabi niya sa dalaga na tapusin ang kanta dahil gusto niyang marinig kung paano ito magtatapos, at bumalik sa kanyang upuan. Mamaya ng gabing iyon nang bumalik siya sa sarili niyang bahay, sinalubong siya ng kanyang mga katulong nang bigla niyang mapansin na ang mga gun mula kaninang hapon ay nakayuko ang ulo sa lupa, nagmamakaawa na makaharap siya para makahingi ng tawad. Alam niya na ngayon lang nila natanto na siya ang prinsipe ng kaharian, ngunit nagpasya siyang huwag silang harapin at sinabi sa kanyang katulong na paalisin sila, sa pagsasabing walang oras ang isang prinsipe para makipagkita sa mga taong basta-basta. Sa sandaling iyon ay dumating din ang kanyang nakatatandang kapatid na si Henry, na nagsasabing tama ang kanyang desisyon dahil mawawala ng halaga ang kanyang sariling awtoridad bilang prinsipe kung makikipag-usap siya sa mga karaniwang tao tuwing gusto nila. Sinabi ni Noah sa kanya na hindi lang iyon ang dahilan kung bakit niya nagpasya na paalisin sila at ipinaliwanag na gusto niyang isipin nila na galit pa rin siya sa ginawa nilang kalokohan sa babae kanina at baka matakot sila ng sapat para hindi na subukang muli siyang abalahin. Tinanong ni Henry kung sino ang batang babaeng ito at bakit parang interesado siya sa kanya. Sinasabi niya na talagang magaling siyang kumanta at sa palagay niya ay magiging malaking tulong siya sa kaharian kung patuloy siyang magpapabuti. Umiti si Henry, sinasabing napakabata pa niya, pero iniisip pa rin ang mga komplikado ng sitwasyon na parang matanda. Binanggit niya na malapit lang ang edad nila ni Gary, pero parang bata pa rin ito kung umakto at hindi kasing talino niya. Magalang na sumagot si Noah na malapit na ring maintindihan ni Gary ang sitwasyon. Alam niya na kahit tinatawag niya silang mga kapatid, sina Henry at Gary ay tunay na magkakapatid sa dugo dahil iisa ang kanilang ina, samantalang iba ang kanyang ina. Pagkatapos ay ibinaling ni Henry ang usapan sa kanyang espada, sinasabing hindi niya talaga inisip na posible iyon, ngunit tila seryosong pinagkadalubhasaan ni Noah ang espada. Tinanong niya kung saan mismo ang espada at kung paano niya ito madadala dahil masyado itong malaki para sa kanya. Bumangon si Noah at ipinakita kung paano niya ginagawa iyon habang mabilis niyang ginamit ang kanyang mahika upang ipatawag ang espada mismo sa harap ng kanyang kapatid. Nagulat si Henry dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niyang may naglabas ng mga bagay mula sa puwit nila at tinanong niya kung gaano kalayo niya ito ipinasok at kung masakit ba ito. Sinabi ni Noah sa kanya na hindi naman ganoon at pinaliit lang niya ang espada hanggang sa maliit na sukat at pagkatapos ay itinago ito mismo sa loob ng kanyang manggas. Napatigil sa pagsasalita si Henry at bumalik sa pagkakaupo ng malakas, sinasabing may buntong hininga na si Noah ay talagang humahanga sa kanya dahil ang espada ay dating itinuturing na sinumpa at inilagay kasama ang lahat ng iba pang kayamanan ng bansa sa loob ng mahigit 2 siglo sa puntong ito, at walang sinuman sa nakasulat na kasaysayan ang kilalang nakasakop sa talam na iyon. Mamaya ng gabing iyon, nagpasya si Noah na pumunta sa isang pagdiriwang na inimbatan siya at nakita niya pa rin sa lupa ang mga gun. Muling nagalit ang mataba dahil patuloy siyang binabalewala at sumigaw na kaya niyang patayin ito kahit saan niya gusto kaya huwag daw itong magpanggap na mataas at makapangyarihan. Bilang ganti, nagpalabas lang si Noah ng kaunting enerhiya mula sa kanyang espada na agad na nagpabagsak muli sa tuhod ng mataba. Pagkatapos ay sumakay si Noah sa karwahe at dinagtagal ay nakarating sa kanyang patutunguhan, kung saan siya binati sa loob ng isang matandang lalaki na nagngangalang Ray. Agad nagsimulang yumangay ang ballroom sa tuwa nang kumalat ang balita tungkol sa ika-13 prinsipe sa loob. Tinatanong ni Ray si Noah tungkol sa espada na dala niya at sumagot ito na ito ang maalamat na espada na akala ay sinumpa at ipinagkaloob sa kanya ng koro ng prinsipe na si Albert. Kaagad itong nakapagpahanga sa lahat ng nasa silid habang nagsisimula silang mag-usap tungkol sa kung gaano kalaking bagay ang makatanggap ng personal na regalo mula sa korona ng prinsipe. Isa sa mga lalaking naroon na may marupok na ego ay agad na nagbitaw ng ilang walang katuturang bagay tungkol sa kung paanong ang espada ay dapat na isang repliko lamang ng laruan, hindi na mamalayan na napakalakas ng kanyang pagsasalita na naririnig ito ng lahat sa silid. Tuluyang tumahimik ang ingay sa silid habang nakatingin ang lahat kay Noah, habang ang lalaki naman ay nagsimulang umihi sa pantalon sa pagtataka kung ano ang mangyayari ngayon. Hindi man lang gumalaw si Noah pero biglang sumabog ang isang nakamamatay na aura mula sa kanyang espada at tinakton ang buong silid, na naglagay sa kanila sa isang kawalan ng malay.
Agad na sinabi ni Noah sa espada na tumigil at nawala ang aura. Habang nagulat si Ray sa mga kapangyarihan na nagsasabing lahat ng nasa silid ay medyo nakaramdam na malapit sa kamatayan. Ilang sandali pa ay umupo siya sa isang maliit na trono habang lahat ng nasa silid ay lumalapit sa kanya upang magbigay galang at makuha ang kanyang pabor. Lahat sila ay tila napaka-boring sa kanya pero sa wakas ay lumapit ang isang lalaking blonde na nagngangalang Alan, nagpakilala sa sarili at sa kanyang inampun na anak na si Cindy. Tila nagising ang batang babae sa presensya ni Noah, ngunit nagpasya si Noah na huwag pansinin iyon at tinanong kung paano niya napagtibay ang bata. Ipinaliwanag ni Alan na orihinal niyang binili siya mula sa isang slave market ngunit nagpakita siya ng malaking determinasyon at katatagan at talagang mabilis matuto habang matalino sa pakikipag-ugnayan sa lipunan. Dahil wala siyang sariling anak, nagpasya siyang ampunan siya bilang sarili niyang anak. Umiti si Noah sa kanya, sinasabing gusto niya ang mga ganitong kwento, at inanyayahan ang dalawa pabalik sa kanyang mansyon para mag-usap pa. Tila talagang natuwa si Alan sa katotohanang siya lang ang kinilala sa kanilang lahat, ngunit sinabi ni Noah kay Ray na ang pangunahing dahilan kung bakit niya sila kinilala ay dahil sa hindi maipaliwanag na paraan ay alam ni Cindy ang kanyang kapangyarihan. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagpapalabas ng kaunting enerhiya mula sa kanyang espada, ngunit agad itong nakilala ni Cindy at lumingon upang tiyakin na hindi sila aatakihin. Lumipas ang ilang araw mula nang mangyari ang insidenteng iyon, nang isang araw habang naglalakad-lakad si Noah, nakasalubong niya ang ikawalong prinsipe na si Oscar, na nagdesisyong maglakad kasama niya sa palengke at subukang maghanap ng mga kawili-wiling bagay. Habang naghahanap ng iba't ibang bagay, napansin ni Noah ang isang grimoire at nang kunin niya ito, biglang nagbago ang isa sa kanyang mga estatistika at naging S-ranked. Agad siyang nagkaroon ng interes at binili ito ngunit napansin niyang tila nagre-react ang kanyang espada dito. Tila kinikilala ni Oscar ang aklat bilang isang mahiwagang tomo na ginawa ng isang salamangkero noong matagal ng panahon ngunit biglang bumukas ang aklat at nagpalabas ng isang malaking halimaw sa bukas. Sinabi ni Oscar kay Noah na lumayo at pumunta sa ligtas na lugar, ngunit kinuha lang ni Noah ang kanyang espada at humarap sa demonyo. Sinubukan niyang hatiin ang mahiwagang nilalang ngunit nabigo sa unang pagkakataon. Doon niya napagpasyahang gumamit ng kaunting dagdag na mahika sa susunod niyang hiwa at itinuro ito pataas para hindi na siya makasira ng iba. Sa gayon, ang mahiwagang nilalang ay naglaho habang nakatayo si Oscar doon at nagtataka kung gaano nakalakas ang kanyang nakababatang kapatid sa puntong ito. Habang pinapanood ang kamanghamanghang tagumpay na ito, isa sa mga may-ari ng tindahan ang tumakbo palabas at yumuko sa lupa, humihiling kay Noah na tingnan ang isang bagay na mayroon siya sa kanyang tindahan na para na ring kayamanan. Dinala niya ang mga prinsipe pabalik sa kanyang tindahan at ipinakita sa kanila ang isang mahiwagang singsing, sinasabing hindi pa tinatanggap ng singsing na ito ang sinuman bilang may-ari at hiniling kay Noah na subukan ito. Isinuot ni Noah ang singsing sa kanyang hinlalaki at agad na nag-activate ang mahika at ang buong katawan niya ay natakpan ng magandang baluti. Nagulat ang tindero pero gustong-gusto talaga ni Noah at binili niya ito kaagad-kaagad. Pero tumanggi si Oscar na siya ang magbayad nito, sinasabing regalo ito sa kanya mula sa kanyang panig. Nang maayos na ang lahat, nagpasya siyang bumalik sa teatro para panoorin si Ali na kumakanta ngunit pagkalabas niya ng karwahe, inatake siya ni Fatty gamit ang espada. Agad na gumamit si Noah ng kalasag sa kanyang singsing upang harangan ang atake habang pinabagsak ng driver ng karwahe sa lupa ang mataba at inaresto ito. Wala nang pakialam si Noah sa puntong ito at pumasok sa auditorium para panoorin si Ali sa entablado, habang nakikipag-usap sa dalawang lasing na lalaking nag-aaway dahil sa kanya. Nakialam si Noah at ginamit ang kanyang mahika para sirain ang kanilang mga damit, pagkatapos ay tumakbo sila palayo sa teatro. Pagkatapos ay tinawag niya ang may-ari at sinabi sa kanya na nadismaya siya sa seguridad o sa kawalan nito sa sinihang ito, at inalok siyang bilhin ang buong lugar. Nang medyo nag-aatubili ang may-ari, agad naman naglabas si Zoe ng $100,000 mula sa kanyang puwit, na nagbigay sa may-ari ng lahat ng motibasyong kailangan niya at agad niya itong ibinenta. Nagpasalamat si Zoe sa prinsipe, sinasabing hindi niya kailanman mababayaran ang utang na loob niya rito, ngunit sinabi sa kanya ng prinsipe na mag-focus sa pagkanta dahil gusto niyang kumanta siya sa harap ng hari balang araw.
Sa paggawa nito, muli siyang umupo sa madla habang sinimula ni Ali ang isa sa kanyang mga kanta na espesyal na inihanda para sa kanya. Kinabukasan, tinulungan siya ng lahat ng katulong ni Noah na maghanda at pagkatapos ay sinabihan siyang may appointment siya ngayon. Habang binabasa ni Noah ang kahilingan para sa isang pagpupulong mula sa isang lalaking nagngangalang Ded, na siyang gobernador ng rehiyon ng Holdjoy na sakop ni Noah, nagpasya siyang makipag-usap ng maayos sa kanya tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng kanyang teritoryo. Sinabihan ni Noah ang mga katulong na papasukin ang lalaki at pagkatapos ay sinimulan ang drip farming ng walang dahilan. Maya-maya, lumuhad si Ded sa harap ni Noah habang ipinakikilala niya ang kanyang sarili bilang gobernador general ng Holdjoy. Binibigkas niya ang buong formal na talumpati na ginagawa ng lahat habang dinidilaan ang mga boto ng mga maharlika, ngunit sinabihan siya ni Noah na huwag nang gawin ang bahagi at kumuha ng upuan. Nang makaupo na sila, sinabi ni Noah na nagkita na rin sila dati at pinatotohanan ito ni Ded, na sinabing bumati siya sa kanya mga 18 buwan na ang nakalilipas nang italaga siya mismo ng emperador bilang gobernador ng Holdjoy. Tinanong siya ni Noah kung kumusta ang kanyang trabaho sa kasalukuyan, lalo na't nagkaroon ng malaking baha sa Holdjoy at si Ded ang kailangang mag-asikaso ng mga bagay-bagay pagkatapos nito. Ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni Ded ang nagbigay kay Noah ng sagot, at alam niyang hindi maganda ang mga bagay-bagay. Ang Holdjoy ay isa sa mga pangunahing lugar na nagpo-produce ng mga butil sa imperyo, ngunit ito ay medyo mahina sa pagbaha, tulad ng mga DM ng sinumang disenteng babae sa social media. Kaya naman itinalaga ng emperador si Ded bilang gobernador nito, dahil nagmula siya sa lupain ng mga salamangkero ng tubig, at inakala ng lahat na may magagawa siya tungkol sa sitwasyon ng pagbaha. Nagpasya si Noah na alamin muna ang mga problemang kinakaharap niya bago siya husgahan at tinanong kung ano ang problema. Sumagot si Ded na wala silang pondo, at kung walang pera, walang magagawa. Hindi makapaniwala si Noah dahil utos ito ng imperyo na mag-issue ng pondo para muling itayo ang Holdjoy, at sumagot si Ded na ang ministeryo sa loob ng bansa ay hindi gumagamit ng kanilang pondo, at palagi silang gumagawa ng ilang dahilan tuwing sinusubukan niyang bawiin ang mga pondong iyon. Naiintindihan na ni Noah ang buong sitwasyon ngayon, at agad niyang sinabihan si Ded na sumunod sa kanya sa bahay ni Finance Minister Maverick, na abala sa pagkain ng mock-atas na steak para sa almusal. Patuloy niyang tinatakpan ang kanyang kulubot na bibig habang tinatanong kung ano ang dahilan kung bakit siya dinadalaw ng isang prinsipe, at agad na nagsimula si Noah sa kanyang trabaho. Tinanong niya ang matandang walang hiya kung bakit hindi niya ibinibigay kay Ded ang perang kailangan niya para muling itayo ang Holdjoy, at sinabi ni Maverick na may mabuting dahilan siya para doon. Binalaan siya ni Noah na kung sasabihin niyang hindi maiintindihan ng isang bata ang dahilan, papakainin niya ito ng steak mula sa kanyang puwet, at naiinis ang matandang mataba dito, ngunit hindi niya maaaring sagutin ang isang prinsipe. Pumayag siyang ipaliwanag ang kanyang mga dahilan, at sinabing dumanas si Holdjoy ng matinding baha, kaya ipinakita ng emperador ang kanyang kagandahang loob at pinalaya sila sa pagbabayad ng anumang buwis para sa taon. Sinabi niya na dapat nilang gamitin na lang ang perang natipid nila mula sa hindi pagbabayad ng buwis para muling itayo ang mga ito, at agad na binatikos ni Noah ang ministro sa kanyang kalokohan. Ipinaalala niya sa kanya na kinansela ng emperador ang mga buwis dahil walang perang pambayad ang mga tao ng Holdjoy. Tinanong niya si Maverick kung paano siya nang ahas na magsalita na parang may pera ang mga tao ng Holdjoy, at pagkatapos ay tinanong kung minamaliit ba niya siya dahil bata pa siya. Nauutol si Maverick nang marinig ito, at nagpas siyang baguhin ang kanyang kwento. Sinabi niya na ang ministry ng pananalapi ay hindi maaaring maglaan ng anumang pera para sa muling pagtatayo ng Holdjoy ngayon, dahil nagtatayo sila ng isang summer retreat para sa emperador. Sinubukan niyang kumbansihin si Noah na dahil gagamitin ng emperador ang summer retreat, dapat itong maging engranding lugar, at nagtatayo sila ng isang buong lungsod sa paligid para mabigyan siya ng antas ng karangyaan na nararapat sa kanya. Naisip ni Ded na nawala na ang lahat ng pag-asa dahil wala silang masabi kapag nasangkot ang pangalan ng emperador, ngunit nakalimutan niya na si Noah ay literal na anak ng emperador. Inutusan niya ang matandang halimaw na tumigil sa pagsasalita ng walang kabuluhan, dahil nilapastangan niya ang emperador sa pagsasabing gusto niya ng isang marangyang summer villa habang ang kanyang mga tao ay nahihirapang mabuhay.
Alam ni Maverick na kung mapapatunayang nagkasala siya ng pagsisinungaling tungkol sa emperador, ang kanyang buong pamilya ay mawawalan ng buhay kasama niya, at agad siyang lumuhad. Sinabi kay Noah na hindi niya naiintindihan ang sitwasyon. Nangako siya na agad niyang ipamamahagi ang pondo kay Holljoy, at inutusan ang kanyang mga tauhan na simulan agad ang gawain. Bumalik si Noah sa mahinahong pag-inom ng tsaa pagkatapos manalo sa labanan ng talino laban kay Maverick, at tunay na humanga si Dead sa kanyang kasanayan sa negosasyon. Sinimulan niyang takpan ng salamin si Noah, sinasabing mayroon siyang napakatalinong kakayahan at madali niyang naunawaan ang mga kontradiksyon ng isang batikang sinungaling. Humingi siya ng paumanhin sa pagtatangkang gamitin siya para makakuha ng pondo at bumagsak sa lupa kay Gravel. Napagtanto rin ni Noah na sinusubukan lang ni Dead na gamitin ang kanyang impluensya bilang isang prinsipe para hikayatin ng ministro na bigyan siya ng pera, ngunit hindi niya yun iniinda dahil makakatulong sana siya sa kanyang mga tao sa anumang paraan. Matapos makuha ang pondo, agad na umalis si Dead upang muling itayo ang kanyang teritoryo, at saka lamang dumating ang isang mensahero mula sa palasyo, na nagsasabing agarang ipinatawag ng emperador si Noah. Hindi nag-aksaya ng oras si Noah at bumalik sa palasyo at binati ang kanyang ama, na nagpapakain ng mga kalapati upang mapahinga ang kanyang isipan. Sinimulan ng emperador ang usapan sa pamamagitan ng pagpuri kay Noah sa ganap na pagtalo sa sakom na ministro ng pananalapi gamit ang kanyang talino, at natulala si Noah na alam ng kanyang ama ang mga bagay na nangyari. Napakalakas ng kanyang mga pagdududa na nahulaan na ito ng emperador, at sinabi niya sa kanyang anak na ang impormasyon ang pinakamahusay na sandata na maaari niyang makuha, at kailangan niya itong panatilihing maayos. Isinapuso ni Noah ang payong iyon, at pagkatapos ay sinabi na ginawa lang niya ang natural na bagay sa pamamagitan ng pagsupil sa ministro ng pananalapi. Sumagot ang emperador na ang paggawa ng tama ay hindi madali para sa karamihan ng mga tao, dahil naaakit sila ng pambabala at nawawala ng landas sa kung ano ang tama. Tumingon siya at tinapik si Noah, na sinasabing mas mahusay na siya kaysa sa karamihan ng mga tao sa mundo sa edad na 6. Pagkatapos ay hiniling niya kay Noah na tumayo, at pinuri ang kanyang kakayahang maging dalubhasa sa maalamat na espadang Leviathan, na ang madilim na kasaysayan ay kinatatakutan ng lahat ng sumusubok na gamitin ito. Napagtanto ni Noah kung gaano kapanganib ang espada matapos makakita ng maraming halimbawa, at pagkatapos ay sinabihan siya ng kanyang ama na dapat din niyang matutunan ang mga pamamaraan sa wastong paggamit ng kanyang sandata. Para sa layuning iyon, nag-ayos siya ng isang instructor sa pag-espada para sa kanya. Kaagad, isang batikang kabalyero na nagngangalang Damian ang lumuhad sa harap ng emperador at ni Noah. Ipinakilala siya ng emperador bilang ang pinakamagaling na espadador sa imperyo, at hiniling kay Noah na matuto ng mabuti mula sa kanya. Agad na humingi ng pahintulot si Damian sa emperador para sa isang labanan sa prinsipe, dahil gusto niyang makita ang kanyang hilaw na kasanayan at potensyal bago siya kunin bilang isang estudyante. Pinagbigyan siya ng emperador ng pahintulot, at napagtanto ni Noah na lubos na nagtitiwala ang kanyang ama kay Damian. Hinugot ni Damian ang kanyang malaking espada at sinabihan si Noah na atakihin siya sa anumang paraan na gusto niya. Tumayo si Noah, ngunit nagsimulang kumilos ang kanyang espada. Sinubukan niyang supalan ito at inatake si Damian, na humanga sa kanyang unang suntok. Naramdaman ni Noah ang mga alaala ng mga dating gumagamit ng Leviathan na dumadaloy sa kanyang isipan, at ginamit niya ang mga alaalang iyon upang suruan ang armas ni Damian sa loob lamang ng ilang suntok. Tinanggap ng kabalyero ang pagkatalo at sinabi sa emperador na wala siyang maituturo kay Noah, dahil ang kanyang pamamaraan ay kapantay na ng Swordmaster. Buong pagmamalaking natawa ang emperador nang marinig ito, at nagpasya siyang gantimpalaan ang husay ni Noah sa pamamagitan ng paggawa sa kanya bilang punong hukom ng pagsusulit sa pagpili ng kabalyero ngayong taon. Malugod na tinanggap ni Noah ang responsibilidad, dahil alam niya na lahat ng mahuhusay na mandirigma mula sa imperyo ay nakikilahok sa pagsusulit, dahil ang mananalo ay maaaring umangat sa ranggo ng maharlika. Alam niya na ang unang trabaho ng mananalo ay maging nasasakupan ng punong hukom, at nararamdaman niya na maaari siyang maging mas malakas pa sa isang malakas na mandirigma sa ilalim ng kanyang pamumuno. Pagkatapos ay tinanong ng emperador si Noah kung gusto niyang idaos ang pagsusulit sa elimination mode o sa format ng liga. Gayunpaman, sa halip na magbigay ng sagot dito, gumawa si Noah ng isang nakakagulat na kahilingan.
Gusto niyang alisin ang regional preliminary round, at sa halip, idaos ang buong pagsusulit sa kabisera, upang siya mismo ang humatol sa lahat ng mandirigma at matiyak na walang mahuhusay na mandirigma ang matatanggal sa mga hindi makatarungang dahilan. Sinabihan siya ng emperador na gawin ang anumang gusto niya, at dahil doon, bumalik si Noah. Kinausap niya si Zhou tungkol sa pagsusulit sa pagpili ng kabalyero, at tinanong kung mayroon ding kandidato sa kanyang nayon. Pinagtibay niya, sinasabing iisang lalaki ang ipinapadala nila sa pagsusulit bawat taon, umaasang magdadala ito ng karangalan sa kanilang nayon. Sinabi sa kanya ni Noah na walang prelims ngayong taon, kaya maaari silang magpadala ng mas maraming lalaki. Ngunit hindi ang talento ang problema. Nahihiyang sinabi ni Zhou kay Noah na iisa lang ang ipinapadala nila, dahil yun lang ang kaya nilang bayaran kahit na nagbukas na sila ng GoFundMe para sa lalaki. Sinabi niya na lahat ng bagay ay mahal sa kabisera, mula sa pagkain hanggang sa tuluyan, at walang sinuman ang may pera para doon. Nagpasya si Noah na lutasin din ang isyong iyon, na ipinahayag na sasagutin niya ang mga gastos ng lahat ng kalahok upang walang mahuhusay na mandirigma ang matatalo kahit bago pa man lumaban. Agad niyang ipinatawag si Dylan at sinabihan itong bilhin ang lahat ng bakanteng bahay sa kabisera, at kung hindi yun sapat para mapaunlakan ang lahat ng kalahok, inutusan niya itong magtayo ng ilang dormitoryo. Tungkol naman sa pagkain, sinabihan ni Noah ang mayordoma na kausapin ang lahat ng mga negosyanteng may koneksyon sila, at personal din niyang kinausap si Alan tungkol dito. Binigyan siya ni Alan ng tansya, ngunit alam ni Noah na binigyan siya nito ng malaking diskwento na mag-iiwan sa kanya ng pagkalugi. Tinanong niya ang dahilan sa likod nito, at magalang na sinabi ni Alan na hindi nila maaaring tanggihan ang isang kahilingan mula sa ika-13 prinsipe. Ang ganitong uri ng pambobola ay hindi gagana kay Noah, at sinabi niya na walang mangangalakal na nagbibigay ng kanilang pera ng walang dahilan. Nagulat si Alan na nahuli ni Noah ang kanyang mga lihim na motibo, at sinabi sa kanya na mayroong pagsusulit para sa pagpili ng mga tagapaglingkod para sa palasyo ng hari na ginaganap sa parehong antas sa pagsusulit sa pagpili ng kabalyero. Sinabi niya na gusto niyang malaman kung anong uri ng mga tao ang napili doon, at agad na naging pamilyar si Noah sa kanyang laro. Napagtanto niya na nais ni Alan na maglagay ng isang babae sa palasyo upang mabigyan siya nito ng anumang bagong impormasyon na kumakalat doon. Bukod pa riyan, kung ang hari ang magiging sugar daddy ng babae, maaaring kumita si Alan ng malaking kita. Biglang kinabahan si Alan at sinabi kay Noah na ang kanyang kahilingan ay walang kaugnayan sa bagay na ito, dahil nagpadala na siya ng regalo para sa pagsusulit sa pagpili ng tagapaglingkod sa kanyang mansyon. Humanga si Noah na alam ni Alan kung paano pasayahin ang mga tao, at nagpasya siyang suportahan siya. Sinabi niya na kung ang isang babae ang kanyang mapapangasawa, tiyak na irerekomenda niya ito para magtrabaho sa palasyo. Tuwang-tuwa si Alan nang marinig ito, ngunit sinabihan siya ni Noah na huwag nang ituloy ang kanyang mga kabayo dahil kailangang matugunan ng lubusan ng mga babae ang kanyang mga kahilingan. Malugod na tinanggap ni Alan ang kanyang kondisyon at sinenyasan si Cindy, na sinasabing pipili siya ng isang babae na tutugon sa lahat ng kanyang mga kahilingan. Pagkatapos ay lumuhad siya sa harap ni Noah, sinasabing lubos siyang nagpapasalamat na ang isang prinsipe ay nagbigay biyaya sa isang ordinaryong mangangalakal na tulad niya sa kanyang kabaitan at matalas na pagmamasid, at nais niyang idagdag ang simbolo ng ika-13 prinsipe sa kanyang mga tindahan upang patunayan ang kanyang katapatan dito. Natuwa si Noah nang marinig iyon, ngunit binalaan niya si Alan na hindi niya patatawarin ang anumang uri ng pagtataksil. Umuwi si Noah dala iyon, at nalaman niyang tumaas ang kanyang mga estatistika matapos niyang kunin si Alan bilang isang nasasakupan, ngunit biglang napansin niya ang isa sa kanyang mga estatistika na bumaba, at ang ranggo ng SS sa kanyang katangiang pangtubig ay naging ranggo ng kapatagan. Nag-alala si Noah na maaaring may nangyari sa kanyang teritoryo ng Almeria, at sinabihan niya si Zhou na agad na pumunta sa palasyo dahil kailangan niyang makipagkita sa emperador. Ipinaabot niya ang utos nito sa kutsero ng karwahe, at si Noah ay nasa harap na ng emperador pagkalipas ng ilang minuto. Sinabi niya rito na may nangyaring masama sa Almeria, at ang tono ng tugon ng emperador ay nagpaisip sa kanya na alam na niya ito. Sinabi sa kanya ng emperador na mayroon lamang siyang ideya na may mali, ngunit wala pang patunay. Nang sandaling iyon, isang katulong ang lumapit doon at bumulong ng isang bagay sa kanyang tainga, na nagpapatunay sa kanyang mga pagdududa.
Sinabi ng emperador kay Noah na mahusay ang ginawa niyang pag-alam na may mali, dahil mayroong isang rebelyon sa Almeria. Tinanong niya si Noah kung gaano kalaki sa palagay niya ang kasalukuyang kalagayan nito, at nang makitang isa lamang sa kanyang mga kasanayan ang bumaba ang halaga, naisip ni Noah na hindi ito isang malaking rebelyon sa ngayon. Pinagtibay ito ng hari at sinabing nakakita sila ng humigit kumulang 5,000 rebelde sa Almeria. Tinanong niya si Noah kung mayroon ba siyang plano na sugpuin mismo ang rebelyong iyon, at sinabi niya na hindi ito magagawa niya dahil bata pa siya at walang karanasan sa labanan, at hindi niya alam kung susundin siya ng mga sundalo ng taos puso. Iminungkahi niya na magpadala ang emperador ng isa pang prinsipe upang supalan ang rebelyon, at nagulat ang matanda sa makatuwirang pamamaraan ni Noah sa sensitibong isyong ito. Nagpasya siyang suportahan ang kanyang desisyon at nagtanong kung magtatalaga siya ng sinuman upang lipulin ang mga rebelde. Iminungkahi ni Noah na si Henry ang pinakamahusay na tao para sa trabahong ito, dahil nagtitiwala siya sa kanyang paghatol. Ipinadala ng emperador si Henry kasama si Noah upang supalan ang mga rebelde, at tinanong ni Henry si Noah kung sigurado ba siyang gusto niyang may iba pang kumuha ng karangalan, dahil ang merito sa larangan ng digmaan ay makakatulong sa kanya sa hinaharap. Sinabi ni Noah na kailangan niya ng karanasan upang pamunuan ang kanyang mga sundalo, at ayaw niyang mamatay sila ng walang kabuluhan dahil sa kanyang maling pamumuno. Nang sandaling iyon, tumugon ang kanyang espada sa ilang puot at agad na inutusan ni Noah na ihinto ang karwahe. Nalaman niya na may ilang mga kaaway na naghahabol sa kanyang buhay, at nagpasya na harapin sila ng harapan sa halip na umasa sa tulong ng kanyang kapatid. Tumalon siya palabas ng karwahe, at ang mga sulo sa tabi ng ruta ay namatay. Sa sumunod na sandali, ang mga haligi ng tubig ay sumabog mula sa lupa upang atakihin siya mula sa lahat ng panig, ngunit hinaranggan sila ni Noah sa pamamagitan ng pagbabagong anyo ng Leviathan bilang isang kalasag. Napagtanto niya na ang mga umaatake sa tubig ay tiyak na mga rebelde mula sa Almeria, at agad silang pinabagsak gamit ang kanyang mahusay na kakayahan. Humanga si Henry sa kanyang paglaki, at sinabing maganda sana kung napag-iimbestigahan nila ang mga walang hiyang ito. Sinabi sa kanya ni Noah na kaya pa rin nila itong gawin dahil hindi niya sila pinatay, at pinatumba lamang sila gamit ang aura ng kanyang espada. Muli na namang humanga si Henry sa kanyang kapatid, at pagkatapos ay sinabi niyang narinig niya na ang mga rebelde ay halos puro kabalyerya, kaya hindi niya inaasahan ang anumang mamamatay tao. Nang marinig ang pahayag na iyon, napagtanto ni Noah na may mali, dahil wala silang magagaling na kabayong pandigma sa Almeria. Kinabukasan, pumunta siya kay Alan at sinabi sa kanya ang pinakasekretong sekreto na nagkaroon ng rebelyon sa Almeria. Binigyan niya si Alan ng $10,000 para agad na makabili ng lahat ng pagkain ng kabayo sa palengke, dahil nalaman na niya na binili ng mga rebelde ang mga kabayong pandigma mula sa ibang tao, ngunit kailangan nilang bumili ng pagkain mula sa mga kalapit na palengke mismo. Kung wala silang mabibili, hindi sila makakakuha ng sapat na pagkain para mabuhay ang kanilang mga kabayo kahit na matapos nilang pagnakawan ang mga sibilyan, at sa ganoong paraan, masihina sila sa labanan. Di nagtagal pagkatapos noon, tinawag ng emperador si Noah upang sabihin sa kanya na inutusan niya ang kanyang mga tauhan na imbestigahan ang mga mamamatay tao, at nakakuha sila ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa kanila. Hindi layunin ng mga mamamatay tao na patayin si Noah, kundi gusto nila siyang dukutin at gamitin bilang bargaining chip. Gayunpaman, sinabi ni Noah sa kanyang tatay na ang sinumang mamamatay tao na madaling magbunyag ng katotohanan ay malamang na nagsisinungaling. Ipinagmamalaki ng emperador na ang kanyang anak ay may sentido komun na higit pa sa kanyang edad, ngunit sinabihan niya itong huwag mag-alala dahil may paraan siya para malaman kung ang isang tao ay nagsisinungaling o hindi. Hindi talaga interesado si Noah sa sining ng pagpapahirap, kaya nagpasya siyang maniwala sa sinasabi ng emperador. Pinuri ng emperador si Noah sa mabilis na pakikitungo sa mga rebelde, dahil kung mahuli siya, mahihirapan silang harapin ang mga rebelde. Bukod pa riyan, natuwa siya na naisip ni Noah ang estratehiya na ituon ng pansin sa mga kabayo ng hukbo ng mga rebelde. Nanlaki ang mga mata ni Noah sa gulat dahil inutusan niya si Alan na bumili ng pagkain ng kabayo ilang minuto lang ang nakalipas, at alam na ito ng kanyang ama. Patuloy na pinupuri ng emperador si Noah, na sinasabing kahit sino ay mag-iisip ng estratehiya sa gutom,
At gusto talaga ni Crown Prince Albert na gutuman ang mga rebelde para gawing halimbawa sila. Gayunpaman, nagpasya si Noah na ituon ang pansin sa kanilang mga kabayo upang mabawasan ang kanilang lakas, at ginamit niya ang sarili niyang pera para doon. Tinapik ng emperador ang kanyang balikat, sinasabing mayroon siyang magagandang ideya at lakas ng loob na kumilos agad, na hindi madaling gawin. Nakaramdam si Noah ng panibagong kilig sa loob niya matapos siyang purihin ng kanyang tatay, at pagkatapos ay nagpasya ang emperador na gantimpalaan siya para sa kanyang matalinong pag-iisip. Pinayagan niya si Noah na magdagdag ng espada sa kanyang crest, na isang mas malaking gantimpala kaysa sa inaakala mo. Sa isang bansang puno ng mga mandirigma, walang sino man ang maaaring magdagdag ng espada sa kanilang crest nang walang pahintulot ng emperador, at kung gagawin nila ito, maaari silang patayin. Samantala, ang pagkuha ng pag-aproba ng emperador na maglagay ng bandila sa crest ay isang malaking karangalan para sa sinuman, at sinikap ni Noah na itago ang kanyang pananabik sa pagkamit ng malaking gantimpalang ito. Maya-maya pa ng araw na iyon, binisita ni Alan si Noah na naglakad papalapit sa kanya ng may maliliit na hakbang at ilang minuto lang ang lumipas bago siya naabutan. Sinabi ni Noah na maaga pa siya at sumagot si Alan na alam niya ang lahat ng uri ng pagkain na ibinibenta sa palengke, at pati na rin ang mga ruta kung saan ito dinadala, kaya hindi magiging mahirap bilhin ang lahat ng ito. Gayunpaman, nag-aalala siya na si Carfan, ang pinuno ng mga rebelde, ay isang malupit na lalaki na hindi titigil sa anumang bagay upang makamit ang kanyang layunin. Binalaan niya si Noah na mag-ingat sa pakikitungo sa kanya. Nang dumating ang isang katulong upang sabihin sa kanya na may isang nasugatang lalaki sa kanilang gate, nagpasya si Noah na tingnan kung ano ang nangyayari, at natagpuan ang isang malubhang nasugatang kabalyero, na lumuhad sa harap niya at sinabing isang rebelyon ang nagsimula sa Almeria. Inaangkin niya na ang kanyang nakatataas ay kasangkot din sa rebelyon, ngunit hindi niya ito sinundan, at sa halip ay pumunta rito upang magulat sa prinsipe. Inisip ni Alan na isinugol ng kabalyero ang kanyang buhay nang walang kabuluhan dahil alam na nila ang tungkol sa rebelyon, ngunit nagpasalamat si Noah sa kabalyero at inutusan ang kanyang katulong na gamutin ang kanyang mga pinsala. Nagsimula siyang maglakad palayo, ngunit pagkatapos ay lumingon at nagutos na bigyan ang kabalyero ng $1,000 bilang gantimpala. Sinundan siya ni Alan, tinanong kung bakit niya sinusunog ang kanyang pera sa pamamagitan ng pagbibigay ng gantimpala sa kabalyero para sa impormasyong mayroon na siya. Sumagot si Noah na hindi niya ginagantimpalaan ang kabalyero para sa kanyang impormasyon, kundi para sa kanyang katapatan at katapangan. Nang gabing iyon, pumasok si Zoe sa opisina ni Noah, na mukhang labis na nababagabag. Bumagsak siya sa lupa bago nagsalita, at tinanong siya ni Noah kung ano ang problema niya. Una siyang inalok ni Zoe ng isang supot na naglalaman ng $500 at pagkatapos ay isang maliit na bote. Sinabi niya na isang hindi kilalang lalaki ang nag-alok sa kanya ng gantimpalang ito para mapainom siya ng gamot na pampatulog at pagkatapos ay ibigay siya sa kanila. Napagtanto ni Noah na gusto siya ng mga rebelde anuman ang mangyari, at mas desperado sila kaysa sa mga maiinit na single mother sa lugar ko na nag-post ng kanilang mga ad sa lahat ng website. Tinanong niya si Zoe kung bakit niya dinala sa kanya ang bote, at nagsimula siyang umiyak. Inaangkin niya na sinabihan siya ng mga lalaki na papatayin nila siya kung hindi niya mabibigyan ng droga si Noah, ngunit hindi niya ito kailanman maaaring ipagkanulo. Tahimik na naglakad si Noah papunta sa kanyang mesa at sumulat ng tseke na $5,000 para kay Zoe. Sinasabi sa kanya na ito ang kanyang gantimpala sa hindi pagbibenta ng kanyang katapatan sa murang halaga. Nagsimulang umikot ang ulo ni Zoe sa halagang ito, at sinabi niya na hindi niya ito matatanggap, ngunit sinabihan siya ni Noah na maging mabuting babae at kunin ang gantimpala. Nagsimula siyang umiyak at magpasalamat sa kanya, ngunit sinabi ni Noah na kailangan niya itong gawin para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na iinuman niya ang gamot at hihimatayin, at pagkatapos ay dadalhin siya ng babae sa mga lalaking nakipag-ugnayan sa kanya. Sinabihan niya siyang tumakas sa sandaling ibigay niya siya upang hindi siya patahimikin. Natatakot si Zoe sa naisip, ngunit nakapagdesisyon na si Noah na makipagkita sa mga desperado na rebelde. Pagkalipas ng ilang oras, nagising siya sa gitna ng kawalan at narinig ang mga kidnapper na nag-uusap tungkol sa kung paano ang pagpatay sa kanya ay ang huling paraan, at kailangan nila siyang panatilihing ligtas ayon sa utos ni Carfan.
Hinayaan ni Noah na tuluyang mawala ang droga bago niya suriin ang kanyang sitwasyon at natuklasan niyang nakatali ang kanyang mga kamay at binti. Gayunpaman, hindi naging maganda ang paglalaro ng search and destroy ng mga rebelde, dahil hindi nila namalayan na itinatago ni Noah ang Leviathan sa loob ng kanyang tainga sa halip na sa kanyang puwit sa pagkakataong ito. Kinuha niya ito at ibinalik sa normal nitong laki bago ginamit ang kanyang mahiwagang singsing upang gumawa ng water blade upang putulin ang lubid na nagtatali sa kanya. Sunod, nagpasya siyang tingnan kung ano ang nangyari sa kanya sa pamamagitan ng mga alaala ng kanyang espada. Nakikita niya ang kanyang sarili na walang malay sa kanyang opisina at si Zoe na tumatakbo palayo habang pinalilibutan siya ng mga rebelde. Napagpasyahan nilang huwag siyang pansinin dahil ang pagpapalabas kay Noah sa kanyang mansyon ang pangunahing prioridad, at dinala nila siya sa isang bukas na karwahe. Nang makumplito ang buod, naghanda si Noah na harapin ang mga rebelde na nagpapahinga sa paligid ng apoy sa kampo. Nagalit ang pinuno ng grupo sa sinumang nagtali ng mga buhol at pagkatapos ay tumalon pababa si Noah dala ang kanyang espada. Pinaliit siya ng mga bandido at sinabihan siyang sumuko ng maayos dahil wala ang kanyang kapatid para protektahan siya sa pagkakataong ito. Isa sa kanila ang naglabas ng kanyang espada para bugbugin si Noah at hulihin ito. Ngunit hindi pa siya nakakahakbang nang sumugod si Noah at hinati ang lahat ng ugat at ugat sa kanyang leeg. Nang mamatay ang unang rebelde, natakot ang iba at sinabi ni Noah na gusto niyang makakuha ng impormasyon. Ngunit lahat ng narito ay mga hanggal na hindi alam na hindi si Henry ang tumalo sa mga mamamatay tao. Naghanda ang mga rebelde para lumaban, ngunit walang kahirap-hirap silang natamba ni Noah. Nang sandaling iyon, nakita niya si Zoe na pinamumunuan ng isang grupo ng mga kabalyero patungo sa kanya at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya rito. Sinabi sa kanya ni Zoe na nag-alala ito sa kanya at dinala ang mga kabalyero para iligtas siya. Ngunit hindi na kailangan iyon dahil lahat ng mga rebelde ay natalo na. Tinawag ni Noah ang kapitan ng mga kabalyero at sinabihan siyang patayin ang mga rebelde. Isa sa mga rebelde ang naghulog ng kakaibang punyal at pupulutin na sana ito ng isang kabalyero. Ngunit naramdaman ni Noah na may mali at agad siyang sinabihan na tumigil. Inutusan niya ang lahat na bumalik habang humahakbang siya patungo sa punyal na naglalabas ng malakas na isinumpang enerhiya na nararamdaman niya dahil sa kanyang kahusayan sa Leviathan. Bahagya niyang naalala ang mga rebeldeng nag-uusap tungkol sa isinumpang punyal na gagamitin nila upang patayin siya kung sakaling magbago ang sitwasyon. Naramdaman niya ang puot ng lalaking naglagay ng sumpa sa punyal. At sa isang iglap ay nakita rin niya ang mukha nito. Agad siyang nakilala ni Noah bilang pinuno ng mga rebelde at nagpas siyang harapin ito ng personal. Kinausap niya ang Leviathan, tinanong kung makakatulong ito sa kanya na maisakatuparan ang kanyang plano, dahil magiging madali para sa isang maalamat na espada ng elemento ng tubig na tulad nito. Kumikinang ang Leviathan upang magbigay ng positibong sagot at itinuon ni Noah ang isinumpang enerhiya nito upang magpaputok ng isang agos ng isinumpang tubig patungo sa kalangitan. Ang isinumpang agos ay umagos ng mataas sa mga ulap at kalahati sa imperyo, naabot si Carfan at tinamaan siya. Kinabukasan, muling tinawag ng emperador si Noah at lumuhad sa kanyang antas upang tapikin ang kanyang mga balikat para sa pambihirang nagawa niya. Natanggap niya ang ulat na ang pinuno ng mga rebelde ay natagpuang patay na may butas sa gitna ng kanyang noo na nilikha ng isang water jet. At alam niya na walang ibang makakagawa nito kundi si Noah. Pinagtibay ni Noah, na sinasabing ginamit niya ang puot sa isinumpang punyal upang ikulong ang pinuno ng mga rebelde at pagkatapos ay binaril siya gamit ang no-scope headshot mula sa daan-daang milya ang layo. Nang mawala sa mga rebelde ang kanilang pinuno, naging madali para kay Henry na supulan sila. At di nagtagal, lahat ng mga taong nasa likod nito ay naaresto. Isang malaking asembleya ang ipinatawag upang pagdesisyonan ang kanilang parusa, at inutusan ng emperador na bunutin at hatiin ang mga salarin. At maaari mo lang tingnan ang ibig sabihin nito sa Google. Natuwa ang lahat sa parusang ibinigay sa mga rebelde, ngunit pagkatapos ay humakbang si Noah at magalang na lumuhad sa harap ng emperador, sinabi sa kanya na hindi niya dapat gawin iyon. Nagulat ang lahat ng marinig iyon, lalo na ang emperador, na nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Noah na ang lahat ay dapat parusahan ayon sa batas, at walang nabanggit na pagpatay sa sinuman sa pamamagitan ng paghati sa kanila. Ang mga pinuno ng mga rebelde ay hahatiin sa dalawa,
at ang natitirang mga tao ay ipadala sa gulag ayon sa batas, at iginiit ni Noah na dapat nilang sundin ito. Nagtanong ang emperador kung paano niya matatanggihan ang pinakamalupit na paraan ng pagkamatay para sa mga taong nagrebelde sa kanyang teritoryo, at sumagot lamang si Noah na kung lalabagan ng emperador ang batas, magkakaroon ito ng negatibong epekto sa kanyang reputasyon at sa mga tao. Natigilan ang lahat ng marinig ito, ngunit nagpa siya ang emperador na sumang-ayon sa gusto ni Noah. Sinabi niya na susundin nila ang batas, ngunit idinagdag niya na gusto niyang matanggap ng mga kriminal ang pinakamataas na parusa ayon sa batas ng walang anumang awa. Walang problema si Noah doon, at inutusan ng emperador ang punong ministro na tiyaking nasusunod ang batas sa pagpaparusa sa mga rebelde. Sinimulan ng buong korte na purihin si Noah sa kanyang matapang na pagharap sa emperador at pagwawasto sa kanyang pagkakamali, at sinimulan nila siyang gawing alamat sa hinaharap. Maging ang emperador ay ipinagmamalaki na si Noah ay nanindigan sa kanya at nagpasya siyang gantimpalaan siya sa pagpigil sa kanya sa paglabag sa batas. Nag-isip siya sandali, at pagkatapos ay nagpasya na gantimpalaan si Noah ng isang titulo. Inaangkin ng emperador na habang ang sinuman sa kanyang mga anak ay maaaring manindagan sa kanya, ibang bagay kung gagawin nila ito sa tamang dahilan. Ginawa iyon ni Noah at ipinakita kung gaano siya katalino at katapangan sa buong korte. Kaya naman, iginawad sa kanya ng emperador ang titulong matalinong prinsipe, at ang pagbabago ay agad na makikita sa katayuan ni Noah. Sinabi pa nga ng emperador na kung ipinanganak si Noah isang dekada na ang nakalilipas, mas maganda sana ang kinalabasan. Ngunit hindi niya malinaw na sinabi na isa sana siyang kalaban sa trono. Biglang naghiyawan ang korte para kay Noah nang marinig ang pahayag na iyon, at pagkatapos ay tinanong siya ng emperador tungkol sa mga paghahanda para sa nalalapit na pagsusulit sa pagpili sa gabi. Humingi ng pahintulot si Noah na ibahagi ang kanyang mga plano mamaya, at pinagtibay ng emperador. Pagkatapos ng mga paglilitis sa korte, pumunta sila sa isang fountain area, kung saan nagsimulang humigop ng tsaa si Noah habang pinalilibutan siya ng 4 na tagapaglingkod na may hawak na mga balde ng tubig. Sa hudyat ni Noah, sinubukan nilang iwasak siya at basain. Ngunit ginamit lamang ni Noah ang kalasag sa kanyang singsing upang pigilan ang kanilang mga pag-atake. Hindi naintindihan ng emperador ang ibig sabihin nito kaya sinabi sa kanya ni Noah na hihilingin niya sa lahat ng kalahok na atakihin siya ng ganito at husgahan ang kanilang kasanayan batay sa kung gaano kalapit ang kanilang pag-atake sa kanya. Humanga ang emperador sa makabagong paraan na ito, ngunit naisip niya na may mga panganib na kaakibat ang pamamaraang ito. Buong kumpiyansang ipinahayag ni Noe na haharapin niya ang sinumang may sapat na lakas upang masira ang kanyang mga depensa, at muling humanga sa kanya ang emperador. Nang gabing iyon, pumunta ang emperador sa silid ng trono kasama ang punong ministro, na nag-isip na ang kanyang sinabi na magiging iba ang mga bagay kung mas maaga si Noe ay ipinanganak ay hindi na kailangan sa harap ng karamihan. Natawa na lang ang emperador tungkol dito, sinasabing seryoso siya, dahil tunay na espesyal si Noe. Gayunpaman, medyo nag-aalala rin siya dahil sa napakalaking kapangyarihan ng Leviathan. Sa kabila ng katotohanang ang tunay na kapangyarihan nito ay natatakpan pa rin, inutusan niya ang kanyang alipin na maglabas ng isang espesyal na kayamanan, iniisip na sinasabing ang tunay na selyo ng Leviathan ay hindi dapat masira. Ngunit marahil ay makontrol ni Noe ang buong kapangyarihan ng maalamat na espada.